What up mga solid subscribers, no? So ngayon guys, meron tayong papanoorin, no? Electro Groovers po ito, no? Nakakatuwa lang guys. Hindi ko pa actually napanood yung full choreography, as in ngayon pa lang po, no? So, pinerform po nila rito daw yung dam daw po ng SB19, which is kakarelease lang po nun a week before na itong competition na to, no? So, parang weeks ba yata? A week before? O tama, a week before, no? So, World of Dance is a very big competition po dito sa, hindi lang sa Pinas guys, all over the world, no? Sobrang laking competition po niyan. Isa po yan, kung sabihin natin, isa po yan sa mga sobrang laking platform po pagdating sa pagsasayaw, no? Isa yan sa mga competitions na nilo-look out po talaga naming mga dancers na makasali, no? Like, ka-level po yan ng, sabihin natin kung sa, paano ko ba i-explain to? Kung sa sa mga babae merong Miss Universe, merong mga Miss World. So yan, yung World of Dance, isa po yan. Parang gawin yung level niya. Hindi siya mga amateur dance contest, as in professional level po talaga na dance competition po yan, no? So it's a risk na gumawa kayo ng piyesa na a week before, tapos isasalang nyo agad sa ganitong klaseng competition, no? So props sa Electro Groovers. So okay, panoorin natin to, no? So very big shout out kay Scarlett Astrid Feliciana, no? So sa kanya po itong video na papanoorin natin, no? Okay, tara, panoorin na po natin to dahil excited na ako panood to, no? So paano ginawa nila to na napakasolid, napakabilis na. Okay, let's go. Okay, let's go. Tara. 2023 World of Dance Finals Junior World Champion, back-to-back World of Dance Philippines Junior Division Champion, attempting to make history this year's World of Dance Philippines as 3 peat champions and represent the country to the World Finals. Give it up for the Electro Groovers! Go! Gusto ko malaman kung buong pyesa ba, dam, or may part lang. Woo! Let's go! Hey! Lakas! Those visuals. Wait lang guys, may gagawin ako para makita nyo rin yung full video, no? So, lalagyan ko lang siya ng lalakihan ko lang siya kasi medyo malayo yung view niya, no? Para ma-appreciate nyo siya ng maigi, guys. Yan, okay. I think much better na to para mas makita nyo. Okay, tara, tuloy tayo. Damn! Napaka on point gumalaw talaga ng Electro Groovers. Hey, head spin. Let's go that head spin, bro. MJ. Nice. Grabe yung matured gumalaw na itong mga to. Unlike nung napanood ko sila before. Let's go! Ang lakas! Ayun, lines, no? Nakita nyo kung gano'ng kalinis. Hey, let's go! Let's go, walking. Lakas, cool style. Kaya na itong mga to. Nice!
Grabe guys, oh. Nakikita nyo yung iba't iba nangyayari, no? Like yung mga holds, pating elements. Damn, shoot lang. The ticking. Chan, chan, chan. Wow. Baka mali yung pinapanood ko, ah. Ayan na! Ay! Ang risky ng ginawa nila. Grabe, merong solid. Ay! Ang klaro. Yung pakiramdam. Oh! God! Ano nangyari doon? Wait lang, ah. Is it meant na talagang sa gilid siya tatalon, no? Or talagang sa gitna? Kasi lahat sila parang nagluksong baka siya. Tapos siya sa gilid, no? Or nabitin siya kaya sa gilid, no? Hindi ko alam. Pero, tiyan nyo maigi. Siya lang iniiba, no? Sa gilid siya. Tiyan nyo. Oop! Hindi lang siya masyadong halatang... Kung maliman siya, no? Hindi siya halata kasi nasa gitna siya. Usually, ang nasa gitna, iba po yung movements na ginagawa. Usually, ito po yung nangyayari. Usually, nasa gitna, iba po yung movements na ginagawa niya sa the rest of the blockings, no? Sa gilid, sa likod, lahat, no? Usually, nasa gitna. Iba po. Like, kunyari, kukontrolin niya yung everything or may gagawin siya mga iba, naka-hold lang siya, gumagalaw-galaw, no? So, hindi siya halatang mali. For me, kasi nasa gitna siya, no? Pero kung nangyari yan, nasa gilid siya, I think, mako-consider siya as mali, no? Or hindi natin alam, baka mali or baka talagang sinasadya nila na sa gilid siya tumalon. Okay, tuloy. Uy! Oh! Grabe ang haba ng dam nila. Grabe naman Electric Rovers. Paano niyo pinaghandaan to? Wow! Electro Groovers is on fire! Grabe yan. Grabe. Isa lang masakin sa Electro Groovers. Grabe. Talagang pag nag-take silang ng risk, sobrang lala po talaga. No? Ang galing na Electro Groovers. I think they are one of the groups talaga na for me, I think sobrang iniidol nila ang SB19 po talaga, no? Kasi alam mo yun, to take the risk na yung kanta is kaka-release lang a week before, kahit sabihin natin it's a 1-minute song na 1 minute yata yung song na yung dam, no? Pero ang haba pa rin nun guys, or 1 minute and 1 minute 30 seconds, ang haba pa rin nun, no? Kung isipin mo, no? Napakahirap nun kasi sa isang ganyang klaseng competition, napaka-grabe po na mag-take kayo ng risk, 'di ba? Goods lang sana kung saan yan, like mga amateur contest, like mga sa mga barangay dance contest. Pero syempre, di ba, ano to eh. Pero for me, kahit sa barangay dance contest, pwede, no? Pero for me, sa mga ganitong klaseng kalaking dance contest, talagang dance competition, hindi talaga siya advisable unless na lang kung kayo ay kasing level po talaga ng ganito, no? Kasi solid po ng Electric Groovers po talaga, no? So, grabe. Hindi ko ini-expect na ganun ka-solid yung choreography nila despite na a week, isang linggo lang nila pinaghandaan tong dam na to, no? Tong DAM na SB19. So, saludo
parang pinagandaan nyo ng 1 month yung pyesa na yun. As in, na gano'n po talaga. Gano'n siya kasolid po talaga. Ayan. Shoutout sa Electro Groover. Shoutout po sa, yan, sa lahat ng 18. Sa lahat po ng ng bubuo sa SB19. No? Sa napakagandang musika na binigay nyo, no? Ang DAM. No? And syempre sa coaches ng sa coaches or coach po ng Electro Groovers. No? Shoutout po sa inyo. Shoutout po sa iyo. Napakasolid niyo po. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood ng video. So this is Point signing out. Peace. That's it.